public service. Tapos sabi ko, Christian to. Okay to kasi yung biyanan ko po ay pastor sa Baliwag, Bulacan. Ano yung pangalan niya? Baka kilala ninyo. So meron din siyang, umaten po ako doon, ayan, si Pastor Apolinario Toroba ng Baliwag, Bulacan. Tapos yung anak ko pong panganay ay nasa Pampanga sa Mabalacan. Christian din po siya. Kasi ako po, ang relihiyon ko naman ay socially engaged spirituality. Bakit po? Kasi I do not believe in religion. I believe in the divine, the spiritual. That will save us. Kasi God is not like us human beings. The way God thinks is beyond us. That's right. Diba? Kaya po napakahalaga ng pagpunta ko dito. At nung kung bago ako tumakbo, ako po ay walang kotse. Nag-commute po ako dito, alas 2 pa lang, gising na ako, sumakay ako ng P2P. Nag-grab, papunta dito kasi nag-iimit ng carbon. Sasakyan. Ayaw ko, sabi ni Rotarian Tony, kailangan mo ng tarpaulin. Mayroong mental problem din ng tarpaulin. Kaya hindi pa rin ako nag-produce ng tarpaulin kasi kailangan walk the talk, di ba? Ganun dapat. Tapos nagulat ako, sabi ko, everything is divine, walang coincidence. Nang makita ko, yung poster ninyo, sabi ko, nasa tama akong lugar. Kasi sabi dun sa, nakalagay sa inyo, diba, Psalm 78, verses 70 to 72. Napakalinaw kung sino pong dapat iboto. Hindi ko pinupot, hindi ko ginagamit ang Panginoon. Kasi everything is divine. Everything happens in God's time. Sabi niya, God chose David, his servant, to lead his people. So he led them according to the integrity of his heart and guided them by the skillfulness of his hands. Bakit pinili po ng Panginoon si David? Kasi ang laki ng mga problema ng panahon na yun. Puro Goliath ang kalaban. Ngayon po panahon ito, puro Goliath din ang ating kalaban. Mga sikat, mga traditional politician na napakatagal nang naglilingkod. Pero nasaan po ba yung ating bayan? Mahirap pa rin ang Pilipinas. Mahirap pa rin tayo. Sabi nga ng isang kanta, mahal ko ang Pilipinas, pero mahal mo ba ako? Diba? Pudpud na ang aking tsinelas, mahirap pa rin ako. Bakit po kaya ganyan? Sapagkat pinapaasa tayo ng mga tumatakbo na kilala, sikat, may pera, kayang magbayad, kayang gumastos ng malaki, pero walang totoong puso sa paglilingkod. Ako po kaya tumakbo, hindi dahil gusto kong maging senador talaga. Ako po lumaki na walang magulang, naulila ako, 5 years old pa lang. Bata pa lang ako, lumalaban na ako. Bata pa lang ako, pinaglaban ko na yung Lamon Bay area, protection ng Lamon Bay. Nung una akong tumakbong konsehal sa bayan ng Atimonan, pinaglaban ko na maging totoo ang mga electric cooperatives na mga peking cooperative. Na mahal ang kuryente, sobrang mahal, hindi naman totoo ang cooperative. At ngayon po, ang dahilan ng pagtakbo ko simple lang. Kagaya po ng marami, pagod na ako na maghintay sa pagbabago na wala namang nangyayari. Sobrang nakakapagod ng bumoto. Diba? Pero, ang iniiling natin, sila lang din. Hindi natin katulad. Hindi bumababa sa baba. Hindi nagko-commute. Hindi alam ang hirap na magkaroon ka ng utang. Hindi alam ang hirap na maging single parent. Hindi alam na magtrabaho ka ng gabi. Ako lahat po yung pinagdaanan ko. Kaya sa pagtakbong ito, kaya nga sabi ni Congressman Marcoleta, dapat alam mo yung gagawin mo. At yun po'y alam ko ang gagawin ko. Alam ko kung bakit po ako nandito. At bago ako tumakbo, nag-pilgrimage din ako, nananalangin. At kaya sabi ko, kung wala akong partido, walang magdadala sa akin, hindi ako tatakbo, so bahala na po kayo doon. Nag-meet kami ng partido ko, Bunyog,
Kumain ako sa isang restaurant, bigla silang nandun, naka-uniform, nagkausap kami, hindi plano. So God works in mysterious ways. Kaya ako nandito ako ngayon, hindi ko naman kayo kilala, marami. Isa lang ang kilala ko, si Rotary Anthony, pero nandito po ako. And I thank God, I thank you for bringing me here. Because my message is for God's creation. Kalikasan. At ano yung dadalhin natin sa kalikasan? Nasa apelido ko po yan. Una, kapag po tayo nanalo, magde-declare tayo ng climate emergency. Magpapasa po tayo ng climate emergency act. Bakit po? Ano ba yung climate emergency? May krisis po tayo sa klima. Kaya po bumabaha, kasi ang inuulan natin kada araw ay kasing lakas na, kasing bigat na ng 1 buwan, 2 buwan. At yan po ay dahil iba na ang ating klima. May krisis na po tayo. At kailangan natin magkaroon ng bill. Bakit? Para alamin sino po ba sa mga lugar sa Pilipinas ang tatamaan ng krisis na ito. Anong klaseng pagtama? Yun ba yung pagkain? Sila ba ay lulubugin sa baha? Kailangan may research dyan na ayaw ni Villar. Diba? Ayaw sa research. So, kailangan may research. Bakit kailangan ng research? Kailangan mo ng tamang solusyon. Hindi pwede na sasabihin mo itong solusyon, hindi yung pinag-aralan. Kailangan holistic yung solusyon mo. Saka mo pupunduhan. Diba? Alamin mo ang problema, alamin mo ang root cause ng problema, alamin mo ang tamang solusyon, saka mo punduhan. Para hindi sayang yung pondo. Diba? Yun yung climate emergency act po natin. Pangalawa, problema po natin ang transaksyon sa gobyerno. Problema natin ang eleksyon na dinadaya tayo. Ang solusyon, hindi pagbalik sa hybrid. Ang kailangan natin gawin, gamitin natin ang green blockchain. Alam niyo po yung blockchain. This is a technology that allows 100% security of transactions. Multiple verification. Para sa eleksyon. Para wala ng human intervention ng ating eleksyon. Para wala ng mandadaya. At kahit yung hindi nakakalakad sa bahay, makakaboto ng hindi na pumupunta sa presidente. Yan ang maganda. Diba? Pinapamilya natin yung senior citizens. Yes. Diba? Hindi lang election transaction sa gobyerno. Bakit? Para hindi na ma-edit, hindi na madaya yung content ng transaction. Kasi ang daming nagnakaw. Naparusahan pero sa pamali. Yung PhilHealth na bilyon-bilyon inililipat pa. Kailangan i-secure po natin ang transaction. Kasi pera ng gobyerno. Hindi lang ako makakomment kay Congressman Marcoleta kung bakit tinatanong si Sara Duterte. Yung pong paggastos ng 125 million in 11 days is unprecedented sa lahat po ng Vice President. Kaya po tinatanong. Kasi hindi po yung pera ng opisina niya. Pera po natin yun. Through our taxes, and we deserve to know paano mo ginastos ang pera na yan. At bakit inamag yung mga ipapakain dapat sa public schools? Kasi inamag, ang daming nasayang. Kaya po tinatanong, kasi may nangyari. Kung wala pong nangyari, hindi kailangan tanongin. Diba? Pinapalakpakan yan. Mas mahalaga po ang honesty kaysa sa tradisyon. Tradition is nothing kung yung honesty, yung trustworthiness ay maaapakan. Di ba ba? Yun ang ginawa ni Cristo ng tradition dati, di ba? Anong sabi niya sa mga saserdote? Tingnan niyo yung mga yan. Dasal, wag niyong gayahin ang mga saserdote na dasal ng dasal, pero hindi ginagawa yung kanilang katungkulan. That is tradition, and what God is saying is honesty and trustworthiness. Amen. Amen. Di ba ba? Kasunod po nun, new and alternative minerals management. Ipapatigil po muna natin pansamantala ang mining. Moratorium sa pagmimina. Paano yung cellphone natin? Bakit po natin muna ipapatigil? Alamin natin, ano yung mga naging epekto ng pagmimina sa mga lugar. Kasi karamihan po sa mining areas, pinakamahihirap yung mga taong nandun. Bakit nagkakaganon? Sira na ang kabuhayan. Naghihirap pa yung mga taong nandun. Ang yumaman din nagmimina, attorney. Kasunod doon, alamin natin, ano po bang mind yung kailangan ng bansa natin? Mga mababatas. Kaya, At baka pwede naman gamitin natin muna dito bago natin i-export sa China yung ating mga lupa.
Kawawa Ang dami ang natin mismong mineral, residente doon sa area. i-export natin yung lupa, pagbalik natin, bibili natin lahat ng finished products. Ito, para naman tayo si Raul, pinagkakakitaan tayo. Yung lupa in-export natin, bibili natin pabalik, mas mahal. So dapat, tayo po muna ang makinabang ng mga mineral natin para sa bansa natin. At dapat, hindi naman nasisira yung ating mga protected areas. Like sa Comonhon Island, minimina, 40 plus mahinding concessionaire Comonhon. Yung Comonhon po, sobrang babaw ng kanyang yung ilalim ng sa dagat. Pag minina yun, lulubog ang Comonhon. Dinagat Island, minimina halos lahat. Wala silang mainom sapagkat nasa watershed. Mali po yung gano'n. Sapagkat ang yumayaman lang ay bukod dun sa LGU, ay China. Kasi China. pupunta lahat eh. China. China. Samantalang tayo, kawawa. Sabi nga, China all. China all. Yung pasunod, DANG, Green, Renewable, and Affordable Energy. Kailangan ayusin po natin yung ating enerhiya. Pababain natin ang ating gastos sa kuryente. At doon po ako sasang-ayon kay Congressman Marcoleta, dapat tanggalin ang VAT sa kuryente. Tama. That's right. At sana po, pinanawagan na ngayon, kasi nakaupo naman siya, dapat pinanawagan niya. Kaya lang, hindi ko alam. Parang wala naman ako narinig ng mga nakaraan. Pero pag po kami nanalo pareho, magsasamahan ko siya na tanggalin talaga yung VAT. Hindi lang po sa kuryente, pati sa gas at babaan. Ibaba sa mga basic commodities. Bigas. Kailangan ibaba natin 5%. Hindi ba pwede na yung basic needs natin ay nakabat pa rin gamot? Di ba kawawa naman tayo? Nagtatax na tayo sa opisina, tatax na naman tayo pag bumili. Di ba? Mali po yung ganon. At kailangan natin i-implement yung Renewable Energy Act. Since 2008 po, andyan na yan. Hanggang ngayon, hindi pa po na-i-implement. Dapat malinis na po yung enerhiya natin, pero hindi ini-implement. Bakit po? Kasi wala talaga exercise ng oversight. Tama si Congressman Marcoleta. Paano po ba yung oversight na function ng Senado? Pag ang iyong bill o ang isang batas ay hindi na-i-implement, ipapatawag mo yung implementing agency. Bakit hindi nyo pinapatupad ang batas na ito? Ano ang dahilan? Yun po yung oversight. And we need to exercise oversight on bills relating to power. Kasi hanggang ngayon, sobrang mahal ng ating kuryente. Sobrang dumi pa. Gusto nga ng electric vehicle, pag kinarge mo naman, ang source naman ng kuryente mo, coal, bali wala rin yung linis ng sasakyan mo. Diba? Kasunod po, educational reform. Kung gusto po nating mabago ang bayan natin, maging makakalikasan, makajos, maayos sa moralidad, kailangan po natin ayusin ang education. I-integrate po natin doon ang environmental education. At ito po, patagal ko na po ito sinusulong. Dapat po sa primary, kinder, nursery, hindi po dapat academic focus agad. Kailangan basic life skills and moral values. Para sa Japan. Yes. Yes. The reason why we have very low good citizens, dahil puro tayo utak. Kaya nga dumadami na may sakit sa utak kasi lahat kailangan magaling sa science, kailangan hindi po kailangan. Bata pa lang, ayusin natin ang kanyang kakayahang mabuhay ng maayos, maging independent, at higit sa lahat, may good moral values that we are all about. Attitude. Kasi importante yung, first first step of our children, and that's very important. Kasunod po nun yung tinatawag natin multiple intelligence education. Ano po ba yun? Hindi lang po academic skills ang kailangan. Other students are musically inclined, artistically inclined, at yun po ay talino rin. Hindi natin pwedeng sabihin, ay hindi magaling sa math, bobo yan. Hindi po. May kanya-kanya pong talino ang bawat tao na binigay ng Panginoon. Kailangan pong ma-recognize. That's right. Yan yung history. At Kasunod po, yung pag-legislate natin ng Comprehensive Environmental Code at passage po ng Rights of Nature Act. Mayroon po tayong napakagandang environmental law. Diba? Yung ecological solid waste management,
renewable energy, but we do not have an environmental code of the Philippines, a comprehensive code na pagsasama-samahin yung mga batas para madali pong i-implement. At kasabay po nun ang rights of nature. Ano po yung rights ng nature? Kasi po, kailangan alisin na natin yung anthropocentric view ng kalikasan. We are not at the top of creation. We are one with creation. Bahagi po tayo ng kalikasan. Tayo pong lahat ay kalikasan. Hindi tayo hari ng kalikasan. Kaya ang kalusugan, ang mental health, ang trabaho, bahagi po yan ng kalikasan. At panghuli po, yung organic farming and food sovereignty. Yes. Kailangan ang ating pagkain ay organically produced, hindi GMO modified. Para, doon sa aking sinasabi kanina ay kasama, mas mahalaga po ang prevention, ang basic prevention and alternative medicine bago sa curative. At yun po ang nakakalimutan sa mga barangay. Kailangan baliktarin natin ang healthcare system. Yan. Palakasin ang barangay healthcare kasi sila yung frontliners. At dapat prevention medicine ang unahin natin. Right. Para hindi magastos. Para hindi po kayo, di ba, pag nagkasakit, ang laki ng gastos. Kasi hindi na walang pakialam pharmaceutical companies. Yung gamot na binibigay sa atin, ito po, research based to, pwede nyo tanong, hindi po yan nakakagaling. Gamot ang Kasi kung yan po makakagaling, hindi po sila kikita. Di ba? Kaya dapat, maintenance pareho. preventive medicine and alternative medicine. Yung kung nakalagay na sinasabi na napakabilis pa sa akin, gusto ko ipaalis yun. Hindi na agali, hindi maagali, sana kamuli sa akin. Bilis. Tama naman po yun, na ang gamot na ito ay hindi naagaling at hindi maaaring gamitin panggaling sa anumang uri ng sakit. Tama po yan, bakit? Ako po isang Hindi ko naman talaga yung gamot. Kasi yun ay gamot para hindi ka magkasakit. Di ba? Saging na Preventive na eh. Opo. And that's important. At food sovereignty. Ano po yung food sovereignty? It's not food security. It is the capacity of our country to produce its own food. Pipigilan po natin ang land conversion. Gagawa po tayo, papasa natin ang National Land Use Act to prevent conversion of lands and to help our farmers alleviate their living. Tama. Aalisin ko po yung bilyar doon sa committee na hindi sila kapatid. Yes! Sino po ba chairperson ng Committee on Agriculture, Environment and Climate Change? Si Cynthia Villar na, di ba, vested interest. Wala siya dapat doon. Real estate yun. Di ba? Yung food sovereignty po is our capacity to produce our own food. And we will find ways para yung magsasaka natin ay hindi na po baon sa utang. Isipin niyo po, nagpo-produce ng pagkain, pero baon sa utang. Hindi ba nakakaawa? Sino gusto magsaka? Ang solusyon po dito, sinabi ko na ito dati noong 2020. Yung kantang Ang education po, mahalaga, di ba? Sorry. Sino po nagbabayad sa teacher? Tama. Gobyerno po. Gobyerno. Yung healthcare, mahalaga po, di ba? Sino po nagbabayad sa mga public hospitals? Tayo. Tayo. Mayroon na po ba kayo nakinig na pinapasweldo magsasaka ng gobyerno? Wala. Dapat pasweldohan na. Yes, sir. Hindi po ba pwede na ang gobyerno ay magkausap ng mga magsasaka? Yung lupa nila ay ang gobyerno ang magbabayad ng farm inputs at sesweldohan yung magsasaka. Nang sa gayon, yung product na yung bigas ay gobyerno magbebenta at since gobyerno ang nagbebenta ng bigas, pwedeng gawin ng gobyerno ang presyo ng bigas ko ay 20 pesos lang ang bigas. Yes! Yes! Ayan. Ibig sabihin, with food sovereignty, posible ang 20 pesos na kilo ng bigas kasi gobyerno na ang bahala sa magsasaka sa farming. Sama mo naman. Posibleng, Yes posible. po, kasama po actually yun. Ito po ay ilan lang kasi pag diniscuss ko, hindi pa ako matatapos dito. Meron po ang website yung theangelodaily.com. Andun po yung buo nating plataforma. Kasama na po yung pag-nationalize ng wage. Tatanggalin natin yung regional wages. Sapagkat dapat po pantay-pantay naman ang sweldo. Hindi Right. Yes, yes.
Aalis, ito po, mayroon po ba dito manpower? Manpower. Agency, may-ari. Wala siguro. Kasi po, to be honest, without prejudice, kailangan po, direct hiring talaga. Kasi yung manpower, pinagkakakita niyo May kita pa eh. May kita pa ito. meron po experience na yung sweldo dapat 1.5, pagdating dun sa 500 lang. So, kailangan natin ayusin. Hindi lang po pagtaas ng sweldo ang solusyon. Kailangan itaas ang sweldo, tama? Kailangan din ibaba ang cost of production. Kasi kapag hindi mo tatalakayin yung cost of production, habang tumataas ang sweldo, tumataas din yung cost of production. So, wala nangyayari. Kapag mababa po ang cost of production, ang cost of living, hindi mo kailangan magtaas ng sweldo. Kasi mababa ang pagkain mo, hindi ka nagbabayad ng tax sa basic services, yung kuryente mo mababa, kahit 750 lang ang sweldo mo. So, yan po. Maraming po salamat. Buhay! Sana po ay kahit hindi ako sikat, ay inulit ko akong ikampanya at tulungan. Yes! Okay lang po yun, labing-dalawa naman po. Number 2 ka. Senator David Salamat po, T. salamat. Angelo.